ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. A blessed Sunday morning mga kapuso! May mga bago na naman tayong kwento ng pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan na sa ating pagtutulungan ay sisikapin nating solusyonan. Good morning, Manoy Wilbert. Morning, Jelly, at magandang umaga, mga kapuso. Sa aming pagbabalik, dumayo ang si Manoy ang ninong ko sa Bauco Mountain Province at inalam ang problema ng mga magsasaka ng gulay. Kamusta naman po ang buhay dito? Mahirap kasi talaga, ma'am, kasi yung mga gamit po sa garden, ang taas po ng presyo ng mga fertilizers, seedlings ng patatas. Mataas po talaga yan, kaya yung mga less fortunate na katulad ko, nakikisakan na lang po. Nung last na ani namin, repolyo yon, walang na-harvest na nabenta. Dala ng 3 pesos kada kilo doon sa may trading post. Hinayaan naming mabulok doon maging abono. Sa mga kabundukan ng Cordillera Administrative Region o CAR, matatagpuan sa sentro ang isa sa mga probinsyang may malalawak na sakahan at kilalang angkatan ng iba't ibang pananim na gulay at halamang ugat, ang Mountain Province. Sa probinsyang ito, makikita ang pangalawang pinakamalaking produksyon ng patatas sa rehiyon dahil na rin sa taba ng kanilang lupa. Dito sa Sitio Pactil ng Barangay Monamonsur sa munisipalidad ng Bauco. Dahil likas na maganda at mataba ang mga lupa, pagsasaka ang pangunahing pangkabuhayan ng mga residente rito. Repolyo, broccoli, bell peppers at patatas. Yan ang ilan sa ipinagmamalaki nilang produkto. Dito rin namin nakilala si Aling Sylvia, ang isa sa mga miyembro ng St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association na tumutulong sa mga kababaihang magsasaka na magkaroon ng ekstrang pangkabuhayan. Gaano na po ba kayo katagal nagsasaka dito sa Sitio Pactil? Matagal po, ma'am, since birth naman po, sabihin natin ganun po. Kinalakihan niyo na po ang pagsasaka? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kasi dito sa amin, kahit bata ka, pwede ka nilang isama sa garden. Tutulong ka po sa mga magulang mo na. Kamusta naman po ang buhay dito? Mahirap kasi talaga, ma'am, kasi yung mga gamit po sa garden, ang taas po ng presyo ng mga fertilizers, saka kailangan kaming bumili ng mga seedlings na sa kasalukuyan ay mataas po ang presyo, seedlings ng patatas, mataas po talaga yan, kaya yung mga less fortunate na katulad ko, nakikisakan na lang po. Magkano po kaya ang kinikita, let's say, ng isang magsasaka kada araw? 3 to 4 months kasi yun, ma'am, bago mag-harvest. Swerte na po yung 100,000 sa isang tao po yun. Sa 3 Kung- hanggang 4 na buwan. Kung nagkataong maayos po ang harvest at saka yung presyo ng gulay,
reasonable naman po. Pero bawasan na po natin yung bayad nyo sa lupa, sa fertilizer. Sa Magkano fertilizer. na lang po yung natitira dun sa 100,000 po para sa 4 na buwan? Sabihin mong siguro nasa 30 to 40 na. Sapat na po ba yun sa pang-araw-araw na gastusin, pang-emergency? Kulang yun siyempre sa bahay, sa pang-aral. Kaya nangungutang pa rin po kami. So paano po ba at bakit nagsimula yung St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association? Ayan po, sa tulong po nung mga galing San Beda, community, sa pangunguna po ni Father Bede. Pumupunta po sila hanggang nakita nilang baka pwede kami pong bumuo ng isang organization nga po for livelihood. At sila din po ang tumulong sa amin na kumuha ng sponsors para po may magbigay na mga equipment sa amin. Ano po ba ang tulong na naibibigay po ng asosasyon para po sa mga kababaihan nating membro? Kasi parang pag ganitong drought, na walang masyadong trabaho sa farm, gumagawa po kami ng chips. Malaking bagay na po yun. Patatas po ang karamihan sa tanim namin dito. Tinuruan kami kung paano gawin pang mas maayos yung patatas na maging chips po. Meron din naman pong umo-order, kahit po pa konti-konti. Siyempre parang experimental po yun. Susubukan namin kung maayos po itong chips namin. Ano na lang po ang pangarap nyo para sa mga miyembro at para sa asosasyon po? Sana balang araw may sarili po kaming tindahan ng potato chips at bawat isa po sa amin ay nakikinabang po sa organisasyon para po matulungan po kami, lalo na po sa katulad kong nag-iisa na solo parent po, pwedeng tumutok po sa organization. Yung mga gamit namin, syempre mano-mano, matagal na rin nagamit. Kung may mga bagong gamit, magkakaisa po kami, magtutulungan, tuloy-tuloy na pong uusbong yung organization. Nabanggit niyo solo parent kayo. Kamusta po ang pakiramdam po? Saan po kayo kumukuha ng lakas po? Sa Diyos. Dasal, 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 dasal lang po. Mahirap ang buhay man, pero kailangan pong lumaban. Dito talaga kayo gumagawa. Opo, ma'am. Iyan po yung mano-mano po naming ginagawa. So ilang miyembro ang gumagawa dito, ate? Sa per session po naman, may 5, may 6, ganun po. Ayan na, ano pong next step natin? Ito po, mainit na po yung mantika, na Okay. kulo-kulo na po. Pwede nating ilagay. Tapos, isa-isahin po natin para hindi po sila... magkakahiwalay dapat. Opo, ma'am. So ito na ang finished product. Pwede nyo po siyang tikman, ma'am. Para Tikman natin. kung... Para sa mga gaya ni Mean, malaking bagay ang nagagawa ng asosasyon para masigurong may ekstrang pangkabuhayan ang mga magsasaka sa Sitio Paktil. Simula nung bata pa ako, siyempre parents ko nagsasaka rin po kaya sinasama kami sa garden. Hindi naman ako nakapagtapos kaya no choice. Sa pagsasaka ako bumalik. Kung may ibang available na trabaho, pwede naman, pero kung habang wala pa, syempre, dito muna sa pagsasaka. Nung last na ani namin, repolyo yon. Walang na-harvest na nabenta. Dala ng 3 pesos kada kilo doon sa may trading post. Pagka ipupunta namin yung gulay namin doon, 'di ba, magbabayad pa kami ng trackings ng mga sasakyan. Pangbayad pa namin sa labor ng mga nagtrabaho. Magne-negative, kaya hinayaan naming mabulok doon maging abono. Pag nakikipag-arawan po kami kasi 300 yung bayad, pinagkakasya po namin yun.
hindi talaga kasya kasi syempre nag-aaral yung mga anak ko. Kailangan ng baon, ganun po. Kung minsan pa nga, umaasa sa ano, di ba? Hihingi sa lola, ganun po. Kasi no choice, di ba? Kung yun lang talaga yung binibigay kung saan ka nagtrabaho. Yun yung nakakalungkot na part, di ba? Kasi maghapon ka sa garden, tapos yung presyo pa ng mga gulay, masyadong mababa. Kakalungkot na ganun, di ba? Na nagsisikap ka, tapos wala. Sa organisasyon po, medyo, may hindi naman kalakihan yung nakuha naming sahod namin kahit mantika lang, as in, at least nare-resolve. Ang maganda sa organisasyon, kahit hindi ka membro, kung wala kang ginagawa, sumasali sila sa amin na gumawa ng potato chips. Kahit konting sahod lang, sumasama po naman sila. Sa ngayon po, ang numero 1 sigurong kailangan ng organisasyon ay yung mga gamit na kung saan sila makakapagtrabaho ng maayos. Mas madali pagka hindi mano-mano, may mga machine, ganun po. Mas makakaproduce ng marami, sana mas lalong lumago. Tapos magkaroon ng madaming buyer sa mga negosyo center, sa mga stores po dito. Sana may mga may mga outlet po. Matulungan kaming mabenta po. At least gawa kami ng gawa. Walang problema sa kung may tutulong sa amin sa market po. Gaano man kaganda ang lupa na sinasaka, kung kulang naman sa kagamitan, ay mahihirapan pa ring mamunga ng maganda ang pagsisikap ng mga kababayan nating magsasaka. Yan ang tinutukan kong kwento. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert, Jelly, at panel of experts. Yan naman pala ang pinagdadaanan nila. Natutuwa ako kasi parang hindi lang sila nag-focus sa pagtatanim, sa pagsasaka. Gumawa sila ng ibang paraan para kumita. At yan nga ang pag-uusapan natin today. Salamat, Patricia. Gaya nga ng report ni Patricia, kahit mataba ang lupa, maganda ang klima, at swak na swak sa pagtatanim, hindi pa rin yun assurance na masagana ang ani kung kulang naman ang mga gamit at pasilidad. At para alamin ang swak ding solusyon sa kanilang problema, kasama natin ang mga experts na sina Ms. Delia Jimenez, PCCI Officer, Mentor of Go Negosyo, at si Dr. Juan Miguel Gonzalez, Professor of Business and Marketing. Yan naman ang mga kasama natin today. Sila ang tatanungin natin. Paano ba natin sila matutulungan? Nakakatuwa, hindi ba? Kasi kung kulang ang nakukuha nila sa kanilang pagsasaka ng mga patatas at kung anumang gulay, gumawa sila ng iba pang business, yan ang potato chips. At ang kailangan nga daw nila talaga is gamit sa kusina, ng pagluluto, and of course, yung pagtanim nila. Yun ba talaga ang kailangan nila? Yun ba ang makakatulong talaga sa kanila ngayon? So unang-una, ang tamang paggamit ng mga tools at saka mga makina sa pagsasaka. Sa pagsasaka. Pangalawa, kailangan din nila yung training sa pag-aalaga, pagtatanim ng mga pananim sa bukid. Pangatlo, kailangan mayroon din silang training or edukasyon sa tamang pag-aani, pag-iimbak ng mga produkto. Oo, tama. Kasi kanina sinabi nila meron silang yung harvest, hindi nila nagamit kasi nabulok. Oo. Di ba? Mahirap yung tanim tayo ng tanim, pataasin natin yung production, tapos wala naman demand. Meron bang demand? Manoy, Willie, and Miss Jelly, malaki ang demand sa patatas. Kasi parang few months back, sa mga fast food, ako, minsan kumakain ako sa French fries. Yes. Pero nangyari, bumibili ako, sinasabi ko gusto ko large fries. Pero what happened, hanggang regular lang po kami. Kasi sila mismo may shortage ng patatas. Ang sinasabi niyo, ang pinakamabisang long-term plan dyan is talagang to educate them kung paano nila magagawa na mas effective, tapos in a shorter amount of time, at saka yung crop Crop rotation. rotation, akma. Ito bang tulong sa kanila? Kasama na rin dyan ang introduction to paano nila masusugpo yung problema ng climate change? Oh, dahil noon, nalaman natin parang gulay at mushrooms yata ang tinatanim nila. Pero dahil sa climate change, naging Nagano sa patatas. Seasonal ba ang patatas? Kasi di ba ang mga prutas, seasonal yan. Yung mga patatas ba may season yan? climate resilient yata hindi. yung patatas, ano? Kaya sila... All year round. Oo, wala tayong Pero choice. hindi natin nakikita na yung opportunity natin with the climate change na, again, with the crop rotation na, ito pwede ngayon because of this climate. Baka pwede tayong magtanim ng iba, Iba? that could, na magtatagal
sa ganitong klaseng klima. Doon papasok yung tuturuan sila na magtanim ng iba namang crops. Tama. Tapos with regards naman dun sa, eto na, umabot na sila sa potato chips na rin sila. Ang galing din naman kasi hindi sila talagang fumocus lang sa kung ano makukuha nila sa pagsasaka nila. Pati potato chips, pinasukan na rin nila. Value added. Ang nagiging madalas na problema, Awareness ng awareness tao. ng tao eh. Right now. Na may available. Yes. Awareness, ano? Diyan yung social media, Yes. yung mga The ganun. number one. Papasok kung paano siya ma-market na malalaman ng tao na meron silang available na ganyan. Well, paano naman natin masisiguro na itong mga, pag nadagdagan natin yung production, hindi naman magkaka-oversupply, no? Tapos baka naman mabubulok lang ang produkto, tapos hindi rin pakinabangan. Sayang yung pera at pagod, no? Manoy, in the history of the Philippines, never pa tayong nagkaroon ng insidente ng pagkasira ng mga patatas. All year round ang need na gamit ng patatas. Hindi kagaya ng mga ibang Kasi may ang naririnig pananim. tayo na nabubulok na lang, tinatapon Yes. na lang. Kasi Hindi nabebenta. oo. more than anything, kasi parang yung pagdala sa merkado, yun ang problema. Doon siya Pero luma, itong napapasok. patatas kasi parang oversupply. matagal ito masira, ano? Kahit na hindi Tagal. mo naka-storage. Mahaba ang buhay niya. Yes. Regarding sa oversupply, parang again, sabi ni Miss Delia, bihirang mangyari yan or never mangyayari yan. Kasi tayo mga Pilipino, almost lahat ng pagkain natin gumagamit tayo ng patatas eh. Kahit sa piyestahan, yung mga pansahog sa mga Masarap ang adobo. patatas. At saka kakainin mong solo, Alam mo, pwede solo, rin. Pwede rin. Pwede rin kainin solo, Parang- oo. Narinig naman natin na yung budget kulang talaga. Nababaon sa utang ang ating mga magsasaka. Paano ba natin sila matutulungan para mapangalagaan yung kanilang kinikita? Konti na nga lang, parang at least they have to stretch it pa. Pagdating ng harvest, kukita sila ng konti, pero karamihan doon, ibabayad nila sa utang. Mataas ang interest. May interest pa yun. O, kailangan na naman natin yung edukasyon ng financial literacy para sa mga entrepreneur na mga magsasaka. Kailangan marunong silang mag-handle ng kanilang finances. So, tamang pagbahagi ng natatanggap nilang pera. Kailangan maituro ito. Oh. Kailangan natin ngayon yung makabagong teknolohiya. Mas maraming oras para gawin ng iba. Aside from doon kasi masyado tayo nakatingin sa long term, tignan muna natin yung short term. Para makita ka agad. Para makita kagad yung quick wins natin eh. Kasi kung puro long term yan, at pare-parehas na nangyayari yung problema, paano yung long term natin? Tignan muna natin yung short term before we go to the long term solutions. Which is, ano yung pwede nating bigay kagad sa ating... Now na, para may hope ka agad. Maraming salamat sa ating mga experts. Marami tayong natutunan. Ngayon, sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko, mula north, lipad naman tayo sa south, sa Davao City. Tubig naman ang problema ng mga kababayan nating lumad sa barangay sa Lumay. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang ninong ko. Manoy Wilbert, nakita natin ang sitwasyon ng mga Bauco vegetable farmers. Narinig natin ang kanilang mga hinaing. Pati na ang mga recommendations, syempre, ng ating mga bisitang experts. Ngayon, papaano ba talaga natin sila matutulungan? Para sa ating short-term solutions, una, pagkakalooban natin sila ng mga kagamitan para sa pagpapataas ng produksyon at packaging nila. No? Ito pong mga equipment na bibigay natin, ang inaasahan natin dito, mapapataas yung kanilang produksyon, saka yung kita. kanilang para makasabay sa demand, no? Kasi nalaman natin na maraming demand, no? Kung nangyayari ngayon ay 8 kilos per day ang napaprocess nilang patatas para maging potato chips. Dahil sa mga kagamitang ito, makakayanan nila ang 300 kilos per Ay, day. grabe. From 8 kilos to 300 kilos? Or 9,000 kilos a month, no? Pag ganun, bababa pa ang cost, hindi po ba? Bababa rin yung cost, no? Of course, dahil, mas Less hindi time. na siya labor-intensive, no? Para naman doon sa ating long-term solution, ang gusto natin, lumago itong kanilang negosyo at maging industriya na nagbibigay ng oportunidad doon sa komunidad nila. No? Gusto natin na yung mga potato chips nila, maikonekta natin sa mga lokal na negosyante or negosyo or establishment
tulad ng mga tindahan, kainan, o kahit sa mga hotel, no? Hindi lang para masiguro yung kita nila, kundi madagdagan, no? Ma-uplift talaga natin yung kanilang pamumuhay, no? Kasi ito po yung mga, siyempre, pag may dagdag na kita, yung mga pangamba nila, yung mga ibang pangangailangan nila, yung pangamba sa pagkakasakit, yan ang unang-una natin gustong alisin, no? Kung hindi man totally natin maalis, mabawasan, no? Yung pag nagkasakit, wala silang mapagkukunan, apektado yung kita, ubos yung ipon, baon sa utang. Ganun na nangyayari sa atin. Of course, kabilang dito yung pagsasaayos ng market linkages, no, sa tulong ng DTI at ng PCCI at ng Philippine Franchise Association at ng Go Negosyo. Yung pakikipag-ugnayan sa DA para sa kanilang crop diversification kasi gusto natin na bukod sa patatas, meron pa rin pong ibang crop gulay. And of course, yung edukasyon na sinasabi ni Ma'am Delia, doon po sa financial literacy training, iuugnay natin sila sa DA, ATI, yung Agricultural Training Institute, at DOLE, at of course sa Go Negosyo para ma-mentoran sila, no, tungkol doon sa pagninegosyo. Gusto natin mabago yung perspective from being a farmer only to a farmer entrepreneur, no? Of course, yung mga karagdagang training din at maintenance dito sa mga kagamitan at kung paano mapalago lalo yung mga pananim nila. And tutulungan din natin sila sa pagpaparehistro ng asosasyon nila sa iba't ibang ahensya tulad ng DOLE, even yung CDA, no, para maging cooperative or yung mga ibang kailangan mo. Titingnan po natin ang kanilang papeles, no? Yan po yung ating pong long-term solutions para sa kanila. Alright, kaya panoorin natin ang turnover ng mga handog natin para sa vegetable farmer sa Bauco. Eto na. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa mushroom building ng St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association. Kasama pa rin natin ngayon si Aling Sylvia, Ofelia, Mayan at ang mga bumubuo ng asosasyon. Ngayon gusto ko lang po pasalamatan kayo sa pagbibigay po ng oras. Marami pong salamat dahil hanga po kami sa ginagawa niyo po para sa komunidad niyo po dito sa Sitio Pactil. Maraming salamat po dahil marami po kayo natutulungang mga kapwa magsasaka para po itaguyod yung pamilya nyo at itong komunidad na rin po ito. Batid namin yung hirap nyo po na kinakaharap araw-araw. Ramdam din po namin yung pagsusumikap nyo po para matulungan po ang bawat isa. Kaya ayan po, maraming salamat po ulit sa pagbabahagi po ng inyong mga kwento. Pati na rin po sa pagbibigyan niyo po ako ng experience dito po kung paano ang pamumuhay po dito sa Sitio Pactil. Ayan, maraming salamat po ulit. At syempre, bago ko umalis, gusto ko ng remembrance. Picture muna tayo. Pwede ba? Selfie muna. Mabilisan lang para pakita ko to sa bahay. Ayan. Para may remembrance, picture muna tayo ng mabilis. Ready? Abot? Smile tayo. And 3, 2, 1. Ayan! Okay, ayan ang picture natin. Ayan, may remembrance na ako. Maraming salamat sa inyo. Ayan po, bago ako umalis, tanggapin niyo po itong munting regalo ng programa po para naway makatulong po ito para sa bawat membro po ng asosasyon niyo. Ready na po ba kayo? Yes! Let's go! Open na natin ito! Okay! Ayan, mula po sa Simanoy ang ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting regalo. Ayun, Ang galing. Ang galing. Para matulungan po sa pag-abot ng quota ng mga orders nyo sa potato chips, tanggapin nyo po ang aming munting handog. Ito ang mga equipments para matulungan po tayo sa pag-abot ng quota nyo sa paggawa ng mga potato chips para mas maparami, mapadali at mapabilis po ang paggawa ng produksyon nyo ng potato chips. Ayan po! Maraming salamat po! Isa-isahin natin. Meron tayong deep fryer. Ayan. Ang laki. Meron din tayong potato slicer. Ang maramihan po talaga yan. Nakikita po natin, meron tayong strainer,
Meron tayong stainless steel. Ang dami niyan, ha? Lalaki. Ayan. Meron din tayong heavy duty pants. Ayan. Kung noon eh maliit yung pants nyo, di ba? Bilang lang yung mga kakapiranggot na yung potato. Ayan, mas malaki times 10. Meron din tayong Tupperwares and sealers. Ayan po. Para mag-store ng mga patatas. Huwag kalimutan lang heavy duty stove burner. Ayan. Eto, meron din tayong potato drying machine. At syempre, mula naman po sa Benguet University and Department of Agriculture, tanggapin niyo po ang 500 stem cuttings. Ayan. At para naman po sa iba pang mga kaibigan natin magsasaka, para matulungan sila at para kung gusto po nila ng mga alternative livelihood at dagdag kita, nakausap po namin ng TESDA at DTI po. At sabi po nila, willing po silang magbigay ng libreng training at workshop po para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan po. Alice, Sylvia, ano po masasabi natin? Una po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos na nasa taas na ginawa kayong instrumento para po dalhin itong mga gamit na to, equipments na to para mapadali at maparami ang aming produkto para po sa mga aming naidideliveran na store. Laking bagay po ito kasi mapaparami, mapapabilis po talaga siya. Maraming salamat po talaga. At maraming salamat po sa taas kasi ito pong raya na po na to. Matagal po namin po to itong inaasam-asam to na sana po may magbigay sa amin Napakabait po ng Panginoon na dinala po kayo at naibigay po ito. Marami pong salamat. Ayan. God is good po talaga. Salamat po, Lord, na kami ay naging instrumento po para magkita tayo at magtulungan po. Ate Mayan naman, mensahe po. In behalf po sa asosasyon po namin, maraming salamat sa malaking tulong na binigay nyo. Kay Congressman Wilbert Lee, nakadating ka po sa Mountain Province. Maraming salamat po. At ito po ay napakalaking tulong sa amin, hindi lang sa aming mga miyembro, kasi kung may sasali pang iba, matutulungan rin po sila. Alternative income po para sa amin at sa pang-araw-araw na gastusin po ng mga pamilya namin. Maraming salamat po. Ayan po. Mabuhay po. Maraming salamat po ulit. Saludo po ako sa inyo. Sana po magbunga ng tagumpay at kasaganahan ang pagsisikap po ng mga kababayan natin dito sa Sitio Pactil. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. God bless! Thank you po! For your generosity, thank you for your kind and heartedness. You leaving us, we'll be missing you. Please come back again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you ever so much. Ayan! Nako, maraming salamat, Pat, sa mga miyembro ng St. Bede's Mushroom and Vegetable Growers Association. Nako, dasal po namin ang masagana ninyong produksyon.